At Sabado po ngayon, kaya tayo po naman ay nasa topic na puro pangkabuhayan. Yes, oo. Yung usapang kitahan. Oo. Yan. Alam niyo ba, Ay, Sir WB, good doon sa morning. Facebook natin, nakita ko yung hinaing doon ng mga tao. Galit na galit siya sa mga bayar ng mga baboy. At saka nga pala, our apology. Yes. Kasi supposed to be ngayon na ituloy niyo. Sige. We would like to apologize po sa ating mga netizens, friends, lahat po ng ating mga kaibigan sa Facebook, lalo na hindi po natuloy ngayon yung ating supposedly topic nating rabbit farming. Yes, oo. Actually, ready rin si Mr. Art Veneracion. Yes. Kahit sa inyo, Mr. Veneracion. Sorry. Kasi gawa nitong video natin, medyo nung ginagawa natin, nagka-problema, na-corrupt, may mga nabura. So, Yes. we would like to present sa audience na yun talaga yung impact na makukuha nila, masisimplify natin. Para kumbaga, yung madaling intindihin. Make things simple. Yan. Maganda kasi kung sabay sana interview tsaka may video. Di ma'am, yung nga po yung medyo meron tayo, basta pinag-iigihan po kasi namin yung presentation na gagawin namin para pagka napanood po ninyo, kayo rin po yung magbe-benefit, ma-itemize nyo yung paano mag-alaga, ano ba kailangan, magkano, paano kitahan. So yun, kaya aayusin namin mas maayos para mas madali po talaga para sa inyo lahat. Hindi, tsaka para sa kaalaman ho ng lahat. Natutunan po ko kay Misan para sa kaalaman. Kaalaman. Ayun, medyo alaman. ginamit ko muna yung tagline niya para sa kaalaman. Anyway, yun tong karne ng rabbit, sa totoo, nung marami ako nakakausap, talagang iba yung klase ng protein ng makakain natin dito. Tsaka sabi nga nila, mas safe sila sa kumain ng karne ng rabbit compared sa manok. At saka lasa naman daw ng karne ng rabbit, manok din. Hindi nga lang to tumitila. Parang, ano yun, yung mahinang-mahinang apoy na napakalambot. Oo. Tapos, yun na nga, tsaka isa pa, mas safe daw sila kung yung rabbit, maganda nga daw, meron na sa market. Gawa ng, ang rabbit, more of mga damo kinakain, gulay, so more of, mas malapit to sa organic compared dun sa mga sinasabi natin mga white chicken, tsaka pati na yung native natin, di ba? Ngayon kung sakali man na halimbawa yung gulay, ginamitan ng mga pesticide, so hindi natin maaalis yan, di ba? Wala namang problema gawa yung technology kapag nandun, ang technology ang lilinis dun sa kaliit-litan dun sa cellula, sa cells, na siyang yun na yung karne nililinis mismo yun. So, miski pa mas very healthy. Yes. Ayun, at saka isa pa, nung habang actually nag-uusap kami, na-realize ko na, oo nga kasi minsan yung mga nag-aalaga, problema nila pag mag-aalaga ng mga broiler 45 days, saan sila bibili ng DOC? Yung pagkain pa, ganyan. May brooding pa, ganyan, napakarami. Samantalang, ito, maliit yan, nasa likod bahay nyo, ang bilis pang dumami. Ilan bang mga naktong rabbit? Ano po yan? Yung, for example, yung based on the experience of Sir Art, for the past 2 years... Teka, wag mo ituloy. Teaser. Yun na nga Ayun. Sorry. Hindi ako naman, sinabi ko lang yung ating mga netizen. Pati si Mr. Veneracion baka nakikinig. Sir Art, thank you so much. Thank you so much po. Yes. At saka yan pa, sabi nga yung problema sa pagkain nito, baka sakaling, sa nakikita ko, baka sakaling may magawa tayo. Kasi nga, medyo magandang balita na to para sa amin. Meron kaming, para sa amin, world-breaking record to. Part ng ruminants. Na ang kalimitan, based on experiment ng mga Agricultural Institute, itong ruminants tumitimbang lang ng pinakamataas na mga 80 to 88, yan, pinakamalaki. 88 grams. Per day. Per day. Ganun lang kalit ang pagtaba niya. Samantalang tayo, nakapagpatimbang tayo sa ngayon ng 214 grams per day. Uy. Pero yun, Pito. yung size ng katawan nun, medyo hindi pa ganun kalaki. Kasi habang lumalaki ang alaga nating hayop, mas lumalaki yung room for expansion. So, maaaring madagdagan yan. So, world-breaking record pagka yung okay na po to, well, syempre, ang makikinabang, kayo po, tayong lahat, yung mga magsasaka,
Again, kabuhayan. Sa Oo. likod bahay lang, pwede. Kaya, itong request ni Mr. Veneracion, hindi imposibleng ibigay sa atin ng nasa itaas na gawin natin posible para sa sambayanan na na mga ano. So, ayan. Ng sambayanan. Hanyat i-announce naman namin dito kapag okay na lahat, nagawa na namin lahat para kumbaga abang-abangan nyo lang yung mga post namin sa Facebook at para tong rabbit napakagandang pagkakitaan, very healthy pa. Yes. Doable pa. Doable. So, kumbaga, parang meron tayong industriya na payayabungin dito sa ating bansa. Yes, so Correct. sariling atin. Kasi kung eto na, wala kang problema sa source mo ng kukunan dahil ikaw magpaanak ka na lang magpaanak. Oo. Meron kung gusto nila ayaw mag-fattening, Oo. ikaw ang breeder, sa'yo naman bibili. Teka muna, baka naman Oo nga, hold. Oo nga, sige. Actually, I-discuss ka na kaya natin. Na-excite na ako Part 2 na lang sa Sabado. 5 minuto na yan. Oo, okay, sige. Ay, ma'am, may iba muna po ako. Sige Doon po po. sa mga viewers po natin, para po kayo magkaroon ng instant notification sa Facebook na nagla-live po ang Farmer's Talk, please click yung turn on notification para every time na mag-live kami, nanonotify po kayo kung gusto nyo makipag-interact, makapagkwentuhan o magtanong live. Click nyo lang po yung link na sa Farmer's Talk. Makikita nyo naman po yan dito sa message box. I-click nyo lang po turn on. Oo, para alam nila. Okay, para alam. Kasi minsan nakakalimutan din. Yes, Dami yes. ng trabaho. So, manonotify. At saka, yung akin, gusto kong pasalamatan ulit yung Binash ba yun? Si Mr. Si Sir Danilo. Oo. Wenceslao Almasin. Oh, ayan. So, doon po sa nang babas dun sa tao, wala naman siyang ginawa kundi mag-share lang sa mag-inspire nga ng sa totoo, hindi ho siya nagbebenta ng atobi. Sineshare niya lang yung experience sa technology para maka-inspire siya. Kasi nga, inspire and share to other people. May bagong post kasi siya ulit yung pabo naman. Ngayon, kung yung clinic line nyo sinasabi, gawin nyo ganito, patunayan nyo na lang. Patunayan nyo. At kapag hindi totoo, kami hong kumpanyang idemanda nyo na nagkiklaim kami ng hindi totoo kasi against sa amin yan. Yes. Kayo na unang magdemanda, daatin natin sa court para legal lahat. Tapos magbigay ng justification. Ngayon, pagka napatunayan nyo naman talagang kami nanloloko o ginamit namin si Mr. Almasin, mag-claim kayo ng damages sa kumpanya. Yes. Makakapera pa kayo. Ngayon, kung hindi nyo naman makaklaim, mapatunayan, siyempre, ang kumpanya, meron din rights naman ipaglaban yung kanyang Integridad. Yes. Ano yung kakas natin? Perjury, no? Perjury, pagsisinungaling. Torts and damages, lahat Harassment, na. lahat. Malaki Dami yan. yun. Malaki yan. Parang, wala na. Anyway, so yun lang po. Okay, so we will formally start with our topic today. Na alam niyo po, ito po'y pinasya po ng Team Atobi na gawin to sa Farmer's Talk sapagkat napakarami pong tanong talaga. Yes. Mga pagsasaliksik. Tsaka marami tayong mga bagong viewers na Yes. interesado mag-farming, na hog farming, na may idea, nagkakaroon na sila ng idea na kasi nararamdaman, lalo ngayon, tumaas daw uli yung mga cost ng Yes. commercial feeds. Yes. So, pag dinidiscuss namin sa kanila, ay ganun po, tas yan, ini-invite po natin sila manood dito sa Farmer's Talk para mas maliwanagan sila. At saka yung yung sa Facebook nga nakita ko, halos lahat na yata ng grower nagalit na sa mamimili ng baboy. Sabi niya, masyado naman silang dinadaw kasi ang mahal ng pagkain. Tapos ganun. Alam niyo po, kaya po kami nandito, kaya dinevelop yung 1:5 hog budget bill. Hindi ho namin talaga para pagkakitan, but para natin i-beat yung mga crisis na ganito. Kumbaga let's just enjoy this competition. Wag nating daanin sa galit. Tatandaan lang ho tayo, baka atakihin pa kasi. Kumbaga at the end, let's gonna thank these people na nagte-take advantage sa atin. Talagang ganyan ang negosyo. Na hindi naman siguro nagte-take advantage or whether sabi nga, man by nature is greedy, selfish, yung gano'n na. So, ang sabihin na natin gano'n, so, ang gawin natin, umisip kayo ng paraan kung paano niya mabibit yun. Kasi kung hindi dahil dito sa mga tao na to na binabarat kayo, binabagsak yung presyo, kabuhayan niyo yan, hindi kayo matututo sa buhay na lumaban at mag-isip at gamitin yung nasa paligid ninyo. Kaya kumbaga hindi laging masama, kaya good and bad. Sometimes, we think the bad side.
for being that bad kasi sila yung nag-encourage. Ako malimit mangyari sa akin yun eh. At then, nagpapasalamat ako sa kanila kasi tinutulungan ko sila kasi at then, hiyang-hiya sila sa akin. Ayun na, in spite of the fact na yung mga ginawa namin sa'yo, ganyan, na paninira, pagda-down sa'yo, tapos ito, ikaw pala yung tutulong sa amin. Sabi ko, hindi, ako nga dapat magpasalamat niyo ako kasi kung hindi niyo ako ginanon, hindi ako matututo, hindi ako lalaban, hindi ako mag-iisip. Yes. Ayun. So, okay. So, siguro po ay, una siguro nating gawin, mga partners, ay pasalamatan yung mga nagtatanong at kayo po ngayon na nanonood sa atin, i-post nyo na ang mga tanong nyo dahil marami po kaming babasahin din tanong dito mamaya para magkaroon na po ng linaw yung mga nais nyo pang malaman. Yes. Okay? Okay. So, una po, Miss Ana, Yes. ang tanong kasi natin sa ating topic, bakit kumikita? Bakit ba kumikita at nakakamenos sa tipid formula ng 1:5 at commercial feeds ang tao na nagbababuyan? O yan. So, katulad nung last week na diniscuss natin, actually ano yan, yun pa rin yung pakikita natin. So, ang kaibahan dito, i-explain natin on detail talaga. Bakit? Mabuti kung bakit makakatipid kahit tumataas yung pressure ng feeds natin. So, kahit ngayon, bumaba na nga ang ang live weight ng baboy, nasa 118 to 120. 120 na yung pinakamataas. Meron nga 115 eh. May yun. 115 din. Doon sa weight na yon, sa live weight na yon, kikita pa ba kahit yung formulation natin 50-50? So, yun yung magiging question natin. Yan, i-computein po natin yan kung kikita pa tayo sa or 100 to 110. Yung ganun ang presyo, kikita pa ba tayo? Teka muna, yung sinasabi niyong 110, bago tayo umusad. Kapapamalengke ko lang kahapon. Bumili ako ng 1/4 na baboy na pansahog sa kanton. Alam niyo ba magkano? Magkano? May utang na loob pa ako noon, 120. 1/4? 1/4? Bakit naman? Napakamahal. Sobrang nga ang taas. Sabi nila, bigla akong tumaas Ma'am, sa DTI ka magpunta. Sana sinabi nyo. Grabe, kasi bumababa na nga live weight ngayon eh. Dapat at least ibaba nila Ito pa. Binago ko. Ay, ganun mo ba? 110. Eto na lang kung medyo may taba. Alam mo kung magkano? 1/4 pa rin. 85. Malaki pa ang utang na loob ko nun. Oo, pero mataba naman siya. Puro taba. Pero kita nyo naman, magkano ba ang live weight? Tapos ba't ganyan ang presyo sa panin? Yun. Sinasamantala kasi ng mga iba. Kawawa naman yung ating nag-aalaga. Okay, relax lang, cool. Puso nyo. Okay, Diba? next. Yan. Simulan natin. Ayan. Simulan natin Okay, doon sa game. pinakita mo nating concoction. Doon sa iyan. So, pinakita natin yan yung last Saturday. So, yung ating 50-50, to summarize po, yan yung presyo natin per kilo doon sa Hagpre. Kahit 40 pesos, 50 pesos po natin, i-compute po natin. So, let's say na ang commercial feeds ay 50 pesos. 50 times, Hag budget feeds. hag budget feeds. So, 50-50. So, let's say yung 3.5 gawin natin 5 pesos. Kasi, tumaas na ang Hagpre ngayon. Okay. Di ba? Pagpalagay natin, di ba, adjust natin. Para lang makita natin kung gaano itataas yung 1387 per kilo. So, 5 plus 5. So, 10 plus 7.05 plus 5.25. So, 22.30. So, i-divide mo yan ng 1.7. So, 13 point... teka, mali ang calculator natin. 0.507 plus 5.25. Divide lang natin yan ng 1.5. Ayan, 14.86. So, itinaas lang nan 14.86 minus 13.87. Tumaas na lang halos piso lang. Piso? Kahit itaas mo pa, kahit nasa kapag plus 20 pesos, hindi ka pa rin tataas ng 20 pesos per kilo mo. Di ma'am, sa farming naman, wala ka naman makukuha less than ganyang aabutin lang yung ganyang halaga sa papakain per kilo. Oh, yes. Kasi kadalasan ngayon, nasa 34 pesos na ma'am. Pag unless malakihang farm ka na bumibili ka, nakukuha mo ng 20 plus lang. Pero kung yung mga backyard farmers, wala. Talagang
pipilitin lang nila bumili ng 32, 34 pesos per kilo, restricted yung pakain nila sa fatteners nila. Oo. Oo. Usually ba ilang pre-starter na magagamit niya habang sa pre-starter siya? Yung iba, nagwa 1 week lang. Pero kahit i-extend mo yan nung 2 weeks, hindi ka, ka pa rin, panalo ka pa rin eh. Kahit isang buwan mo yan. Itong nakapost na nakikita ng ating mga viewers, yaan ay per head, Per day, Per day. per meal, per Feeding. So, isang araw mo yung papakain, yung total na 1.7. 1.73, hahatiin mo yan. Kung dalawang beses ka magpakain sa isang araw, hatiin mo na lang siya. Okay. Sa umaga, sa hapon. Kung 3 times a day, hatiin mo yung 1.7. Sa makatwid, 1.73 lang ipapakain niya sa isang araw. Actually, madami na yan. Kasi usually na standard lang natin is para lang masatisfy. Kasi ang ibig sabihin lang, ad libitum yung pinapakain natin doon sa ating mga hagpre. So, wag nating i-restrict. Yung iba naman, ang ginagawa nila, nakabili ng baboy, no? Siyempre, walay na yung pre-starter. Pinauubos nila yung pagkalan ko, isang sakong pre-starter. Ilang kilo ba isang sako? 25. 25 po pag para mga bago hagpre. nating viewers. Tapos, 25 kilos ng pre-starter, tapos isang sako 50 kilos na ng starter, tapos 50 kilos na ng grower, tapos 50 kilos na ng finisher. Actually, hindi na tayo nag-finisher. Grower na lang eh. So, kung doon natin i-compute sa commercial against yung may 1:5, napakalaki ng difference. Opo. Kasi, misana, may switch yan eh. Itong calculator to, pagka bumibili ako, may switch yan yung mababang presyo. Pag nagbebenta ko, may yan. Yan. Kaya lagay mo doon sa normal. Opo. So, normally, nagbebenta ko, may switch ang pataas ang presyo. Ayan. Joke lang po yan. Joke lang yan. May disclaimer lang. Joke yan. Magbebenta na tayo ng calculator na to. Ako lang meron yan. Ginawa ko lang yan. Ayan. Mahang sa mali. Ayan po. So, sa hagpre, nakita natin. So, kahit tumaas tayo ng 2 piso, mura pa rin. Mura pa rin lalabas. Mura pa rin lalabas. Kahit 5 piso itaas natin, mura pa rin siya, di ba? Ito yung 50-50. Yung 50-50. Sample po yan. Sample pa lang yan. Opo. Pang pre-starter yan sabihin lang po yan. Pang pre-starter po yung kasi iba po yung cost ng starter, yung grower, tsaka finisher. Iba-iba pa po yung cost. Magkano ba cost ng pre-starter ngayon per kilo? Ano po yan? Nasa pinakamalaki po talaga is 65. Per kilo yun. Nagulat ako. Opo. Ang piglet booster, pinakamataas, 130 pesos. Wow, per kilo. Yung 25 kilos ng pre-starter, magkano yun? So, 25 times 65 pesos. So, 1,625. 1,625. Tapos, sa commercial yan. Opo. Tapos, yung 50 kilos ng starter, magkano ngayon? Ano po yan? Ngayon, 1,450 po. Ano, magkano? 1,450. 1,450. Opo. Isang sako ng presyo. Tapos isang sako ng mali. 1,650 yung hagpre natin plus 1,450 yung starter. Usually kasi 150 to 100 pesos ang difference ng grower. Kaya nga papalagay natin 1,350 yung grower natin, so 4,450. Kaya halimbawa, iaapat na sako natin yan. At theoretical lang po ito. Opo. So, magkano ang feeds na lalabas natin? Another isa pang grower. Hindi tayo mag-finisher. Plus 1,350. So, 5,800. 5,800 na. Eksakto doon sa ating ipapakita mamaya. Ganun ba? Yes. Masyado akong mainit eh. Sige, tuloy nyo na lang. Ayan, tayo sa starter. Yan, starter. So, yan po yung pinakita natin. Yung 29 na sa parang yung hagpre starter confits po, hindi starter po yan ho. Kasi meron naman pinaka-title niya starter. Hanggang ngayon, di ba? Opo. Ayan po. So, 11 pesos. Kahit tumaas po tayo ng 3 pesos, kita pa rin tayo 13 pesos. Ano po? Tapos, na po natin sa grower. Yung hindi po. Yan. Yung mamaya. Parang nawala yung grower sa 3. Ito yung 3. Sa 3. Ito Sa yung 4. Sa pa. 5. Nawala yung Miss. Nawala yung Sir Dar. Sa Dariel.
Excuse me. Okay. Ayun. Sige, ang ating grower. So, yung sa grower na pipindutin natin, ayan po. Ayan. Yan Yung yung... natin alam kung kakayanin. Pre-starter yan. Apo. Pre-starter. Wala, pre-starter yun. Ay, hindi makikita. Ay, yung grower. 2. Yan yung starter. Starter So, yan. kanina yung grower po. Wala. Okay. Hindi na i-load natin, ano? 1. Pakita mo na lang dyan sa ano. Oh, yan. Sige. Ayan. Ito po, kung Kaso i-focus medyo na malabo natin. Okay, kita. Sa papel na lang, sa papel. Sa papel na lang. Ito. Ayan, yan. Okay, ito na. Ibalik natin sa ano. Okay, balik lang muna po natin. Ayan, talagang medyo live kasi Ayan. tayo talaga. Live Ayan. eh. Nagkakamali tayo. Alam ba, ito. Ayan, yung yes po. Okay. Ito lang, ito. Kinakanakundan. Grower, no? Ayan. Balance na balance. Ayan, ayan no. Kitang-kita po, grower. Yan, yung sa hog grower po natin. Tatakiyan natin. Discuss ko lang, Miss Ana. Yes, sige po. So, yung sa hog budget feeds po natin, ang cost po natin is 50 pesos per kilo. Ang kailangan lang po natin sa sa grower stage is 300 grams. Oo, Ang price po nun is 15 pesos. Ngayon po, yung kasunod po, yung commercial feeds po natin sa hog grower, 28 pesos po. Depende Per yan. Kasi kilo. iba mataas, iba mababa. Oo. So, kung 28 pesos po on an average per kilo at gagamit din po tayo ng 300 grams kasi 50-50 ang formulation, ang cost po ng hog grower natin na commercial feed is 8 pesos and 40 centavos. Samahan po natin ng Atobi at ng Nano-Base Mix, 2.35 and 10.50 per kilo, plus yung water po na 3.5 kilos, on a daily rate, 4.14 kilos ang consumption ng ating alaga. Yes. So, ang magiging cost po niya, pag divide po natin 36 pesos sa 4.14, it's around 10 pesos and 36 pesos per kilo per day. Per intake, tama? Per intake yan. Per intake. So, yan na po yung mga cost natin. Hindi na po, kung pupuruin po natin hog budget feeds dun sa 1 kilo, almost times 3 na po tayo kagad doon. Kasi kung nakalagay po dito is 28 pesos po per kilo ang commercial feeds, at ang ginagawa natin formulation para makatipid ng ating local farmers is 10 pesos and 36 centavos, hindi ka na maghingi na yung pakain lang ng pakain. Correct. Sanay ka na doon sa mataas na halaga ng pakain, tapos tayo, hindi natin titipirin. Okay. O, yan. Okay. So, yan. Nakita na po natin kung magkano yung matitipid natin per stage ng ating Yun po. papakain. So, to summarize all these presyo per stage or ration, makikita natin kung magkano yung matitipid natin per head pag nagbenta tayo. Mm-hmm. So, dito sa monitor natin, pwede na natin i-focus. Pwede natin i-focus. Tingnan Opo. natin. Sige po. Ilan ba? Wait lang po. Ayan. Okay. So, ayan. Yeah, okay, game. Yan. So, kitang-kita nyo yan. Kitang-kita nyo, di ba? Medyo malabo. Medyo malabo. Pagpasensya. Hindi, meron tayo kanina. Hindi yan. So, doon na lang tayo sa yan. Diyan tayo maglalaro ng presyo natin. So, yung pinakita natin, kasi medyo mataas pa yung live weight natin dyan is 125. Yung live weight natin. Ngayon, 110. Pagpalagay natin 110. So, i-compute natin sa 110. Yung weight na nag-gain doon sa 50-50 natin against doon sa commercial feeds. Syempre, maganda yung commercial feeds. Mahal yan. Naka-gain ka ng 90 kilos doon sa 4 na buwan. 4 na buwan po natin inalagaan yan, ano. So, doon sa ating 80 kilos na live weight times 110, 8,800 pa lang yung ating pinagbenta. Doon sa ating 90 kilos times 110 is 990. So, mas mahal yung syempre, mas mabigat. Oo. Pero magkano yung ginastos mo doon sa commercial feeds? 900 to 85. So po, yung mga netizen natin, sa mga nakikinig, pwede po kayo mag-compute. Magkano po yung difference na ng ating expenses plus yung ating pinagbilhan?
So, meron kang 600. Wow! Ang laki, di ba? Tuwa ka na dito kasi 110 lang, hindi ka naman luhaan na. So, 4 pambayad. months mo inalagaan, Oo. kumita ka lang ng 615 Oo. pesos. Kasi na-less mo na lahat. May kuryente, may labor. Dito sa atin, meron tayong expenses lang At na 80 kilos to, ma'am, no? Yes, 80 kilos. 4,674. I-minus natin doon sa 8,800. Minus 4,674. Abay, mayroon pa tayong 4,126 Ma'am, Tama po ba? hindi rin po bihira na kumikita na more than 3,000 ng ibang local farmers natin ng baboy. Samantalang dito sa computation na to, ang tinarget lang natin is 80 kilograms at ang expenses natin same na 4,674 yung total expenses. Ang matitira sa atin is 4,126. Eh, pagpalagay mo 100 na lang kasi talagang mababa na. Kasi doon yung sagadang presyo natin. 8,000. Hindi, itong ano na to, yung result niya, actual result ng farmer yan. Opo, Yes, opo. opo. Yan. So, kung 100 lang yung ating live weight ngayon, times 80. So, meron 8,000. 8,000 yung pinagbilan natin kasama Minus, na yun. 4,600. So, 8,000 minus 4,674. Ay, may 3,3 pa tayo. Oo. Hindi tayo, di ba? Dito, parang nakikita ko doon sa kinocompute nyo na yung mga pinag-uusapan sa Facebook na, ilang kilo naman yan. Baka naman di umabot ng ganito yan. Oo. Sige, nakita nyo yung umabot, lumagpas pa, 90. Oo, 90. Pero magkano kita doon sa inadjust nyo? 615. 615. Yun lang ang kinita mo sa loob ng ilang buwan. Talagang iiyak talaga ang Relax mga ma'am. Pero, iiyak talaga. Explain lang po natin Mawawala yan. pa yan. pero talaga. dito sa isa, 80 kilos lang. Pero Yes. kung susumahin natin lahat ng nagastos na natin, mas menos kasi nagastos. Bumagsak pa po yung presyo ng live weight. Pagsak pa nun. Pero dahil mas menos yung gastos natin, mas malaki kita na. Yes, Oo. nasa around 3,000 plus. So, hindi na pag-uusap 3,800. ngayon yung nakailang kilo ba yan? Sa ganitong ano yan. Oo. Kahit i-extend mo yung kilos ng feeds na ibinigay mo sa kanya. Hindi na makasingit sa atin si Sir Oo. WBA. So, Hindi, okay lang. Kasi sayang nga lang hindi umabot yung binidyo namin kahapon Opo. na ang gaganda ng baboy niya. Ay, si Mr. Oo. Armand. Manlapas. Manlapas. Opo. So, hindi lang At tabayanan umabot niyo po yan. Ipapakita natin sa Ipakikita kanila. namin sa inyo naman yan So, siya naman, may ibang style sa pagmimix. So, sabi nga na maraming sikreto to Yung pinakita natin, yun yung ginawa natin. Pero, in-encourage natin sila na sila gumawa din ng sarili nilang style sa paghahalo. Kumbaga, yung pinakita natin 50-50 na maganda ang resulta, siya nag-style din siya. Oo. Oo, pero kumikita pa rin. So, kanya-kanya po tayong concoction. No. So, Tsaka wala naman style. pong restriction. Style. Kasi, Style. di ba kami ni Misana, binigyan nyo kami ng ingredient, magsisinigang na baboy kami. Sinigang na baboy. Parehong-pareho kami ng ingredients. Kaya lang ako, magluluto ako ng nakatalikod. Hindi ko pakikita sa kanya kung paano ginagawa ko. Para bang ganito, ikaw, sinalang mo lahat-lahat na yon. Oo. Ako Hanggang may sa style kumulo, din tapos ako kung na. paano ko Oo. Yung isa lutuin naman, naggisa muna, bago nilagyan ng sabaw, Sangkot siya. Oo. Ang gagamitin kong pang doon, pareho lang, ay syempre yung Kikimot sampalok ka na natural na natural. Oo. Yan yung So, katatalo kanya-kanya mo po doon. tayo, pero matutuklasan nyo pa rin. Sa dulo, kikita pa rin kayo. Yes. At saka, Magtatagpo pa rin. malaki pa rin yung factor din ano bang commercial feeds ang ginamit nyo? Siya pa yun. Ano ba yung inaado nyo? Kanin baboy, yung mga gulay-gulay na yun, may mga merienda pa, ganyan. Mga malalaki yung factor yun na wag natin i-neglect. Okay. May babanggitin tayo bago tayo pumunta doon sa i-interviewin natin na nasa Nasa Hong Kong si Hong Kong. ma'am. Meron ba tayong interviewin ngayon? Meron po. Pero bago po Salamat yun, nais namin balita sa inyo na isang naglilitsyon po sa Laloma ang dumalaw sa ating tanggapan kahapon. At bagamat sila hindi nag-aalaga, syempre pagdating ng baboy, pakakainin mo muna yan bago mo Oo. ilang araw kakatayin, di ba? Bago katayin. So, nagpunta sila dito sa gusto nila mawala yung amoy. Kasi Oo. doon sa kanilang lugar, talagang aalingasaw yan, lalo na sa pagkakatay pala. Oo. No? So, pangalawa, gusto nila makamenos sa pagkain. So, next time, gagamit na sila ng WHBF and mag-monitor na sila sa ating Facebook. Okay, good. So, salamat po dahil may nagpunta rito na sikat na maglilitsyon sa Laloma. Hindi ba I pwede see. mabanggit yung pangalan? Wag muna, wag Hindi muna. natin, wala tayong permiso eh. Okay. Oo. Oo. Basta babae.
Okay. Babae. Pero Daming naglilitsyon doon, Pero- letter. pero alam mo, malaking bagay 'yun, alam mo, sa mga tao na nagano, kasi pag ginamitan nila nung 1:5 para nagpa-flashing sila, tsaka nung atomy combination, tsaka yung NBM, Opo. staging area nila o holding area, no? Mm. Hindi nila alam na hindi lang naman yung amoy ang mawawala doon. Mm. Actually, cleansing time yun. Ng Oo. karne niya. Ng karne Uy, niya. galing. Kung meron pong mga tira-tirang antibiotic, dyan may flashing period yan. So, mas sasarap maganda. lalo yung loob Yes, sasarap. niya. At saka yung mga taba noon na tano, Oo. mas healthier compared dun sa normal na Oh, taba. tataas ang customer niya, yung bilang ng Oo. customer. Wag na lang taasan yung presyo, but doon na lang Oo. tayo bumawi sa dami ng Volume. gustong kumain Volume. Kasi yung iba, okay, masarap nga lechon, mataba. Nagkandamatay yung iba kasi inatake na. Wala nang kakain. Hindi, Oo. nababawasan yung customer. Oo. Pero kung halimbawa hindi tayo naging damot at greedy, in-improve natin yung lasa, nabawasan pa lang yung cholesterol. Si Nanang 80 years old, pampalakas niya. Biro nyo, lechon. Siguro mga isang buwan yun, sa palagay lang natin, pag merong feedback na dumating doon sa lechon na yun na, sarap po ng inyong lechon, wala pong lansa, Mhm. walang anggo. Ayan, pagka Ayan na, malalaman na nila. pag na-prove nila yung ganon, hindi tayo mahihiya ngayon na sabihin sa mga tao kung sino to. Oo. Kasi nga, malakas ang loob natin. Kasi ang point naman natin doon, hindi yung para bilhin ng bilhin. Kasi ang Pilipino, mahilig talaga sa mga masasarap na Sarap, pagkain oo. na, alam mo yung pampabata. Opo. Alam niyo ba yung pampabata? Opo. Bata pa kayo, patay na. Hindi ka nakukulubot. Hindi ka nakukulubot. But anyway, sabi nga, kahit ako, sa totoo, pero huwag niyo akong gagayahin, no? Ako sa totoo, yung mga aligin ng alimango, yung ulo, pagka kumakain ako niyan, lumalakas ako. Sa totoo. Minsan yung aligin na nabib naka-battle, yan, niregalon nga ako ni Dave, pinapalaman ko pa sa sa tinapay. Taas cholesterol. Sarap nun. Yun. Tapos Di ba magdadala ko na lang din kayo? Dadala ko ako. paksiw na lechon yan. Kung bakit yung masasama, yun ang nakakabuti sa akin ngayon. Samantalang sila, pag kumain na sila, nakakandahilo-hilo sila. Oo, Kaya lang, bawal agad. Tikim nga lang bawal ka- na bawal. kasi sila matatanda na ako, 16 pa lang. Okay. 16 o 61 na ako. Sige. Okay, mga kaibigan, narito na po ang ating makakapanayam. Miss Ana, sino nga po ito? Yes, andyan po nasa linya na naman yata si Miss Yen, Tatawagan pa po natin. Pakulor Penano, yan po. Mhm. So, tayo ay magtatab out. Ayan. oh. Ayan. Alt-tab. natin. Yun. Ayan. Okay. Okay. Ayan. So, actual po tayo. Asan Yan. yun? Ito. Ma'am, call. Kanan pa. Ayan, sige, Ayan. pwede. Ayan. Ayan. Ayan, Si Ma'am available Yen si Ma'am. Pakulor Penano. Ayan Ayan na na. po. Kinokontak na po natin si Ma'am Yen. Mukhang sexy niya, no? Mm-mm. Nasa Hong Kong. Sana po ay hindi naka-silent ang kanyang phone. Mm-mm. Ayan. Ayan na si Ma'am. Ay, Ayan. Good Oy, morning, good morning, Ma'am. Wow, ang ganda Grabe naman ni naman. Ma'am Yen. Hi, ma'am. Hello, Hello. yes, Ma'am. Mhm. Mhm. Okay. So, Ayan, si Ma'am. yes. Yan. Okay. Ah. Ano po, sir? No, hindi Yan. natin maintindihan si... Zoom in. Ayan. Yan po. Okay, yan. Hi, ma'am. Ma'am, nasa po kayo ngayon, ma'am? Opo. Good morning po sa inyo lahat. Yes, good morning po. Sa Hong Kong. Okay. Hong Kong. Nagtatrabaho po dito sa Hong Kong. Okay. Ma'am, hindi naman kayo namin na-istorbo. Hello po. Hindi namin kayo na-istorbo po. Hindi raw po kayo na-istorbo. Na-istorbo or ano. Okay, hindi naman po. Okay, okay, good naman. Okay, good. Opo. Okay. Ang mga kasama po natin ngayon dito sa studio, sa Farmer's Talk, ay si Miss Ana, yung nutritionist po natin. Yes, ma'am. Good morning. Si Sir Dave. Good morning, ma'am. Yan. Ako po si Miss Ann at saka si Sir WBA. Kamusta Ayan. po kayo? Ayan. Maganda kong wagka po sa team natin. Opo. Yeah. Okay? Ayan. Kukumustahin po namin yung... ayun. Ayan. Oh. Ayan. Oh, ang ganda talaga. Sa niya. Pilipinas po. Yeah. Good Yes. morning. Ayan. Oh, Yan. maraming salamat po.
Yes. Ayan. Talaga naman, lagi na mention man naman Mention ako. eh, oo. May Thank you po. pasalubong Okay. Okay, tanong tayo. Yes, ayun kasi, buti na paunlakan tayo ni Ma'am Yed. Gawa ng, nakachat ko siya kahapon kasi nag-send siya ng mga pictures ng mga tungkol doon sa baboy niya. So, Ma'am, pwede Ma'am kayo na magkwento kung ano ba yung experience niyo sa paggamit po ng ating Atovi. Yan po. Okay po. So, nanonood po. Pwede na po ba magsalita? Yes po, yes po, Ma'am. Opo, so nanonood po ako si Irene Piñano, taga Ligaw, Albay. Albay. Bicol. Opo. So, napanood ko po sa YouTube ang Atobi. So, nalaman ko lahat kung paano kaganda daw sa baboy. So, hinay ko po na gamitin ito at sinubok ko po sa alaga ko. Actually po, bago lang po ako sa pagbababuyan. So, nag-order po ako, nagtanong-tanong po ako, nagpupaman po ako dyan sa farmer's stock. Yan na. Nakuha ko naman po yung Atobi products. So, simula po nung nagamit ko po yung Atobi products sa mga baboy ko, hindi na po siya nagtatain. Mga problema na dumarating sa kanila, malala po yung simula nung i-apply ko ang Atobi products. Ano ho yung ginagamit yung feeds doon? Gumagamit po ako sir ng Pictorola commercial feeds. Oo, maganda hong klaseng feeds yan. Oo. Opo, sir. Si ilan ang alaga niyo ho ngayon doon? Nag-umpisa po ako ngayon na sa 10 pa lang po kasi bago pa lang po. Mm. May isang inahin lang po. Iyon lang po muna po na umpisahan. Sino po? Yung 10 po lang po doon na naging inahin. So, doon na po ako mag-i-start. Ay, sino po nag-aalaga sa albay ng inyong mga baboy? Kumuha po ako ng mapagkakatulalaan. Isa na po yung tita ko tsaka ang kapatid ko. So, pag may time po ako, yung tinatawagan ko sila through video chat, tingnan ko, tsaka tinatanong ko sila kung anong feedback ng paggamit ng Atobi. So, maganda naman po, ayun po. So, yung resulta po sa baboy ko ngayon, mamadali po na parang kain tulog lang po. Ayun, baboy na baboy. Actually, mabilis lumaki yun. So, naman problema po sila kung bakit po ayaw Tumayo. Sobrang laki. lang talaga sila. Hindi ko alam po. Ma'am yan, matanong ko lang po, ilang kilo po yung average na timbang ng biik nyo nung kinuha nyo po sila? Unang po yun about 15 kilos. Okay. Unang kuha po siya. Ilang araw nyo na po sila o ilang buwan nyo na po silang inaalagaan? Ngayon po. Hanggang ngayon po, 3 months na po siya. So, pwede ko na po siyang i-harvest kasi po, malalaki na po talaga siya. Ibang-iba po na yung pag-alaga ng tita ko sa mga dating na alagaan nila kaysa sa mga baboy ngayon na ginagawa po ng Atobi. So ma'am, gusto ngayon eto observation since nagtatrabaho pa kayo dyan sa abroad, sa Hong Kong, sa Hong Kong, gusto niyo pa po bang magdagdag? Kasi based sa experience niyo, kung natutuwa naman po kayo sa pag-aalaga, kasi ito yung opportunity niyo po ma'am na magparami. May balak po ba kayo magparami ng alaga? Opo, sir. Ma'am, ganda naman ng ngiti mo, ma'am. Ang bala ko po talaga, sir, mga inahin lang. Ako sa mga inahin, konting malakihin lang. Okay. Sa mga 10 peraso lang. Tapos puro inahin lang po ang target ko po. Okay, ma'am. Bakit ayaw nyo mag-fattening? Yung patabaing baboy? Meron naman po, pero mga iilang peraso lang po. Honestly, ayun po. Titignan ko rin po sa tulong ng Atobi, tsaka sa gagamitin ko rin ng mag-order ako ng 1:5 hard budget. Wala ko susupan sa mga titignan ko na po. Yeah. At kayo ho, miski ho naandyan kayo sa Hong Kong, tapos yung inyong taga-caretaker na sa Albay Bicol, pwede naman ho namin kayong tulungan doon. Katulad, nagbi-video chat kayo,
pwede rin natin gawin sa kanila yun. Dumayre ko sila sa office ito pagka may problema sila doon. So, sa ngayon, syempre, first time nyo lalo na nag-aalaga, pati sila, no ho? Kung merong problema at hindi nila alam, pwede ho silang tumawag dito sa office. Opo. Kahit via cellphone, bibigyan namin sila ng instruction, ganon. O kaya kung kinakailangan po naming makita yung baboy, pwedeng yung video chat, and on the spot, pwede namin silang bigyan na rekomendasyon. Para, kumbaga, no, yung failure nyo for starting a hog fattening and hog breeding, ma-minimize natin para maging successful kayo. Ayun po. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Ayun. At saka isa pa, bawa, nag-fattening kayo, ano ho, isang malaki kasadyang factor ay yung cost to produce o cost to operate, lalo na yung feeds, ano ho. Normally, 70% ng cost ng feeds nandiyan sa alaga natin. So, dyan nakakandalugi yung iba. Pero wag po kayong mag-alala. Kaya nga kami nandito para kayo alalayan. At yun nga, kaya namin dinevelop yung 1:5 hog budget feeds. Gawa ng kung kanina nakamonitor pa kayo o kaya i-replay nyo na lang to sa YouTube, makikita nyo doon na miski mababa na ang presyo ng live bait ng patabaing baboy, miski na naging 110 pa o 115, nakangiti pa rin kayo dahil kumikita pa rin kayo. Ayan. Opo, sir. Opo. So, malaki pong mag-order kahit po mga 5 sako na feeds ng hog budget po. Para po sa... Nakakasarbo po ba kami, ma'am? Ayan, actually, ma-share ko lang din, ma'am, ano, kasi nag-PPM kami ni ma'am, pinakita sa akin yung picture, nagpapagawa na siya ng kulungan, nag-extend na siya. Wow, Maganda yung area ni ma'am kasi maraming puno, tapos may kulang na lang yata, ma'am, yung flooring, meron ng mga dingding, may bubong na, extension pa lang. may extension na. Wow. Oo. At Congrats, saka, ma'am. ang gawin nyo yung kulungan doon, yung kung gawin yung kulungan doon, yung may cement yung flooring kasi very flexible yon. Pwedeng lagyan nyo ng ipayan para hindi na kayo nagdadakot ng dumi. Ayun to, yung ano to, yung kabila to, talagang purpose po yung para sa Oo, yun. Yung, Yeah. medyo yung malaki yung nakita ko doon. Ayun. Sabi mo lang sa kasama, tensya. Oo. Ayan. Hindi kasi sa Bicol, maraming ipay. Yung iba, sinusunog. Problema hindi nila alam na malaking pakinabang doon. Lalo pagka yung time na yung napupulbos na yun, yun yung best time para gawin na nating imig sa lupa sa fertilizer. Oo, yun. Okay. So, Madam, yung mga viewers natin nakakapanood sa iyo ngayon, siyempre marami dyan baguhan, katulad nyo din, lahat tayo nagdaan sa pagiging, nag-start sa maliit. Ano ang ma-share nyo sa kanila na mensahe o payo kung paano sila makapagsimula? Kasi gustong-gusto rin nila, kaya lang parang hindi sila makahugot ng lakas at inspirasyon. So, ikaw, pagkakataon mo na kahit paano makatulong din sa ating mga kababayan. Yes. Okay po. Sa mga gusto pong mag-alaga, interesado po sa negosyong pagbababuyan, i-recommend ako ang paggamit ng ATB. Malaki ang pakinabang ng paggamit ng ATB sa alagaing baboy dahil nagbibigay ito ng mabilis na paglaki at malulusog na baboy at magandang kita. At ito po ay subok ko na rin na mag-isang paraan para mabawasan ang problema sa pag-aalaga, lalo na po sa pagtatayin ng mga baboy. Yung pangunang-unang naging problema ko. Kaya nakapagtanong po ako lagi po ako nakapagtanong kay Miss Ana kung ano po dapat kong gawin. So, gumamit po tayo ng ATB at NPM. Ayun, NPM. At saka, Salamat po. tsaka pinaka-importante ho, yung mga ating kababayan dyan sa Hong Kong at yung ibang mga kachat nyo sa ibang bansa. Encourage nyo sila na while na naandyan kayo at nagsisika para magkameron ng kabuhayan, encourage nyo sila na katulad ng ginawa nyo na kung sino na andito, pwede nyo na mag-start kayo ng negosyo na maliit para pagbalik nyo ho, meron na kayo. Meron na. Yes. At kami, naandito lagi para umalalay. Okay. Sa mga tulad kong OFW, hinihigayat ko po kayo na mag-umpisa na po kayo na mag-invest. Kung gusto niyo po sa pagbabawian para pagbalik natin, may kabuhayan tayong haharapin o Okay. gawin para Okay. pagbalik natin
natin ng Pilipinas, hindi po tayo mga Okay. Ayan, tama po. Maraming salamat, Miss salamat Yen. sa iyo, Yes, ma'am. God bless po. Maraming pong Thank you. salamat. salamat po sa Team Atterbury. Salamat. Okay po, Okay. ingat po Okay. kayo dyan. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Opo. Salamat po. Okay, narinig po natin si Ma'am Yes, Yen, opo. isang OFW na sumumog pagbabuyan. Nasa Hong Kong po siya ngayon at mukha naman po masaya eh. Saka Ayun, ano yun diba? ang ganda ng sinabi niya kanina, kahit nasa Hong Kong siya, nagbibideo chat sila nung tita niya at saka yung kapatid niya para makita niya actual yung kung ano nangyayari dun sa baboy. Yun yung actually sinasabi ko. Yung mga technology yung dinidevelop ngayon, that makes things easy. Yung sa buhay ng tao. Kaya nagde-develop ng technology. So, ayun nga, nasa Hong Kong ka, pwede mo makita yung babuyan mo. Video chat lang kayo, Facebook Messenger o Skype kayo. Makikita nyo na nangyayari doon. Nakakausap nyo ng actual yung mga tao, kaibigan ninyo o yung pinagkakatiwalaan, pati yung baboy na inalaga doon. At kung bibili kayo ng baboy, you do the same thing. Pwede nyo rin makita kung anong klase yung baboy na bibili ninyo. Pwede nyo rin makita kung ano yung timbang nyon. Yes. Well, in fact, yung supplier, pwede nyo rin makausap ng actual. So, that's the purpose of technology. Yes. At tayo naman na dito, nag-uumpisa sila o dati na nag-aalaga, pwede naman sila mag-coordinate sa atin at para kung ano yung pwede nating itutulungan natin sila sa abot ng kaalaman natin. At may problema rin gano'n, may suggestion. Siyempre, hindi naman tayo makakapunta agad sa dami ng ginagawa natin. Correct. Ganun din, pakita nyo lang sa amin yung area nyo, paano yung gagawin. Bibigyan namin kayo ng instruction. Ganon. O makikita nyo rin, kung hindi nyo makuha, illustration, i-illustrate namin ito, makikita nyo rin yan. Kumbaga, we make things easy. Tsaka Tama mabilis. Ang kagandahan lang kay Madam ay talaga namang nag-actual siya Oo. kahit Kahit naandun siya sa Hong Kong. bibidyo lang, ano? Oo, Tsaka video lang. nag-aalagang baboy, nakita nyo kung gaano kaganda yung ngiti. Oo. At saka yung inahin niya, nanganak na, ang alam ko, 12. Ano, Oo, first First parity po. Ba, ang ganda Oo. nun. Congrats po. Oo. Mamaya congrats natin yung kapartner niya, si Ma'am Tapos, Irish. nag-alala kasi yung mga tao niya doon sa farm. Kasi may isang baboy doon na hindi tumatayo. Pero magana siyang kumain. Kumakain siya nakahiga. Pinakita nga po sa akin, Sarap ang naman ng laki. buhay nun. Oo. Nag-aalala kasi by August 15, Market na siya. i-market na siya. Sabi ko, basta may technology tayo, wag po kayo mag-alala. Hindi basta madadapuan Pwede ng niya sakit. taasan ng dosing Hindi, siya ato. dapat yun na ipacheck niya yung kidney. Baka may sakit sa bato yun. Yun. Yung baboy niya. Oo, di ba? Batiin muna natin bago po kami Yan. magbasa ng tanong. Okay, good morning po kay Ma'am Imelda Ramos de la Cruz. Elizar Magallon, good morning po sa inyo. Miss Tonette Villestas, Daryl Red, Luz Pakpako, sa aking magandang asawa, si Ay Miranda. Aba, Yung talaga pamangkin ko naman. si Jean. Taasan na ba Dumadami-dami na sila, ma'am eh. Yung mga... Ang bago lahat Ito eh. po. Maraming bago. Si Ma'am Irish, yung ka-partner po ni Ma'am Yen sa pag-aalaga ng baboy. Miss Irish Espiritu. Who else? Jeneline de Torres. Si Sir Lito Ascaraga. Yan, good morning po sa inyo. Nagtatanong siya, please use retail price ng Atovi daw at NBM. May kinukunan po kasi siya na medyo mataas po. Inform ko lang po na yung iba pong nagre-resell po sa amin, they are authorized po na talaga mag-markup ng konti. Nasa sa kanila yun. Opo, kasi po may cost po sila ng transportation, warehousing, personnel, tsaka utilities po. So talaga pong medyo tumataas po. Kasi po pag ganoon din naman po, pag in-order nila sa atin diretso per kilo, medyo sila rin po nag-shoulder ng mga freight cost, yung LBC. Yan po. Okay. Si Eliasar Magallon, basahin yung tanong. Elizar, Bumibili ako ng atobi sa Harvest sa Agoola Union. Sana meron ding NBM at 1:5 din doon po para kumpleto na yung gagamitan ko sa 1:1 sa feeds at hag budget feeds. Thank you. 1:1 by 50-50 siguro. 50-50 po yan. 1:1. And good morning to Miss Yen Paculor Panamo. Si Yen nga pala ito kanina. Opo. Jeneline Carion de Torres, from yan sa mga bilang atobi.
and Iris Okay. Spencer. Ay, sorry. Si Okay. Sir Carlito Camacho, sir, good morning po sa inyo. Ma'am Pahu Nahaw, good morning po. Si Sir Greg po, nagtatanong, Greg Mercado, what is Atovi? Base mix ba yan? O, Miss Ana? Base mix po, ano? Hindi, yung Yung Atobi, ato Atobi. ba, base mix? Hindi po. Yan po ay premix feed enhancer po yan. So, ini-enhance niya lahat ng mga, ni-improve niya lahat kung ano yung kailangan i-improve natin dun sa mga baboy. Tumataas ang yung kanyang immune system. Ayan po, digestive. And then, kung nawawalan sila ng ganong kumain, nakaka-enhance din po, nakaka-improve doon sa ating mga alaga. Ayan Okay. po. Good morning din po kay Ma'am Divina Apostol, watching us from Hong Kong din. Ewan ko kung dumating na siya sa Pilipinas. Nagtatrabaho rin po siya sa Hong Kong. At the same time, nag-aalaga rin po siya dito ng baboy dito sa atin. Ayan. Good morning kay Man Stew. Good morning, Tita. Good morning, Jonah De Vera. Si Ma'am Divina Apostol, may sinabi, yung baboy ko nahirap maglandi, ginamitan ko ng NBM after 6 days, naglalandi na daw. Oh. Congratulations po, Ma'am Divina. Okay. Thank you po. Good morning kay Dowie Arcilia, Cabanas Joseph, Kalay Lorenzo, good morning po. Si Sir Carlito Camacho may sinabi rin, okay na po yung 2 months and 2 weeks na trial, 3 trial daw niya, maganda daw yung resulta. Congratulations, Sir Camacho. Sir Marvin Navaja, good morning din po sa inyo. And Miss Irish, yan, thank you daw. Thank you daw po. Binigyan natin ng time si Ma'am Yen na interviewin daw natin siya dito sa Farmer's Talk. Salamat din po, ma'am. Thank Salamat you po. Sa Okay. istorbo po. By the way, si ano pala? Si Sir Carlito Camacho, good morning, Team Atovi from Cavite. No more Afghanistan. Okay. Baka umuwi na siya. Okay na raw po yung 2 months and 2 weeks niyang tatlong biik. Sir Marvin, June. Ayan. Good Nabaha, morning. good morning po, Mr. morning. Nabaha. Ayun. Ayan. Iris Spencer Yes. Espiritu, maraming salamat po, Team Atobi, sa pagkakataon na ma-interview ang partner ko na si Yen Paculor Peñano. Peñano. Yeah. Peñano. Tsaka siguro baka pwede hong namin kayo din Kayo yan. din. Opo, Sir. nasa Pilipinas. Hindi, siyang partner niya. Nasa Hong Kong ba rin to? O sa, Si Miss Irish po yata, nandito po siya sa Dito po. Pilipinas. siya yung nag-aalaga doon. Ayan, may bago. Sir Si Kim Kim Jeffrey, Jeffrey. Pacolor. Good morning po, Team Atovi. Baka kamag-anak Good morning. din. Mga Dumadami na kamag-anak sila. Oo, mga kamag-anak yata ni Yung Ma'am. pinaka-itaas natin, meron ba tayong na-miss? Yung, Okay na, ma'am. Ay, yung tungkol doon sa question ni Sir Eliazar, doon sa Harvest Pacor, pwede naman siguro nating I-request. sabihin nyo po sa Harvest na mag-request po kayo. Mhm. Na i-assure nyo lang na kukuhanin nyo yung product. Tapos, kayo na po yung mag-usap, baka pwede nating gawa ng paraan po yun. Yes po. Okay. Ito na po yung mga tanong sa atin. Una, mula po kay Ryan Lapira Onira. Example, di ba pag nasa stage na yung baboy sa grower feeds, tapos nagpalit ang nag-aalaga ng company brand product. Pero grower pa din yung pinapakain nila. Di ba may epekto sa baboy? Kasi iba yung formulation ng isang company sa other brand. Yes. Ang epekto, number 1, sinabi niya, pagtatae. Mhm. Kasi kahit sabihin parehas grower feed sila, magkaiba pa rin ang formula nila. Mhm. Ang point ko ng ASCO, doon sa formula nang nakalagay sa inyo, nasusundin sa tipid formula, tapos bigla nagdagdag bawas sa formula. O paiba-iba. Sabi na po natin, nagkamali sa takal o grams, hindi nasunod. O kaya, hindi nasusunod ang standard na grams dahil pabago-bago. Hindi ba magtatai din yung baboy dahil sa pabago-bagong grams? Miss Ana. Yan po, kung meron po tayong Atovi plus NBM, magtatay siya ng bahagya kasi flashing. Kasi once na talaga nagsiship tayo ng another brand or another formulation ng feeds, talagang posible yung magtatae. Pero yung sa atin, may technology yan plus May NBM, Atovi kasi, flashing lang po yan kung ilang araw. Yan po, wag kayong matatakot agad kasi flashing yan yung matubig-tubig pero healthy at saka masigla naman yung baboy, kumakain. Yun po, hindi po yan talaga diarrhea na sasabihin natin. Ikaw rin. Kasi, halimbawa, gano'n yung nagtate, no? Matakot kayo kapag yung nagtayan tapos nalugmok, nangihina. Matamlay. Yung matamlay. Oo, So, oo. problema tayo. Oo. Pero pagka naka-technology yung Atobi, nagpa-flashing, ibig sabihin ho niyan,
una, nagbabalance ng pH level yan. Pangalawa, inaayos yung physiology niya, yung digestive system. So, ipa-plus niya talaga yung mga toxicity o chemicals na hindi kailangan ng katawan. Opo. Ganyan. Pero malalakas sila. Yun. Sa mga tweed, hindi po yan nagkakaroon ng scouring, kundi nag-a-adjust lang. Oo. Okay, ito pa po, Kent Ulysses Aurelianeda. Tanong ko lang po, ito bang 1:5 hog budget feeds, sinahaluan ng kahit anong klase lang ng commercial feeds, pwede na ba ipakain sa kahit anong baboy like sa buntis at fattener, iisa lang ba? Pag ganun po, ang kahit anong klaseng feeds, pero kung stage na lactating feeds ang ating idadagdag. Ang papalitan lang, Ang papalitan lang commercial feeds, opo. Any brand po ng feeds, pero kung lactating feeds. Kung breeder feeds po ang ilalagay natin. Okay, Gelson Mancha, sa inyo rin ba galing ang 1:5 hog budget na 1:5? Opo. Carlo Melendres, ilan po ang minimum order ng hog budget feeds? Carlo ng Davao City. Okay, regarding po sa orders na, ang minimum order po sa 1:5 hog budget feeds, meron po tayong packaging na 25 kilos tsaka 50 kilos. Pero katulad po ng malalaki pong volume tapos malayo po yung lugar, pinapadala po natin yan sa Pambato. Salamat po sa Pambato Cargo, nakakapag-assist po kayo sa Team Atovi na umabot ang aming products sa mga local farmers natin. Collect po ba ang Pambato? It's more of salamat sa Pambato because if not because of Pambato, yung mga taong gustong gumamit sa ibang lugar, hindi makakarating yon. So, kumbaga, pasalamat din tayo sa kanila. Meron silang area doon. So, para pakinabangan ng mga tao doon. Tsaka sa AP Cargo. AP Cargo. Yes, AP Cargo. Thank you. Ma'am, balikan ko lang itong iba. Nag-post kasi sa Facebook si Ironhide Prime. Yan. Ang tanong niya kung pwede daw ba ihalo ang Atovi sa tubig. Pwede po, pwede sa pagkain, sa baboy, sa pagkain mas maganda ihalo. Sa mga fowl, sa mga ibon, sa tubig po. Tapos shoutout na rin daw sa kanya. Correction lang po pala, si Miss Irish nasa Hong Kong din. Doon sila magkasama ni Ma'am Yan. I see. Okay, mga friends daw sila. Okay? Si Sir Ironhide Prime, shoutout dito kami sa Basilan, North Cotabato. Pwede po bang ihalo sa sariling mix namin? Yes po. From South Cotabato. Opo. Tapos si Sir Cabanas Joseph, San Gabriel, La Union po, pwede po ba magpa-deliver ng 1:5 at Atovi? Tsaka doon sa pwedeng ihalo sa sariling mix nila, pwede rin mag-assist si Miss Ana sa kanila para sa magandang nutrition. Yung sa gusto po post niyo po yung question niyo sa dito sa ating Farmers Talk, sa ating Messenger, para makita rin lang po sana nung iba yung pinag-uusapan nyo, magkaroon sila ng idea kung paano nila mas aalagaan na mabuti yung ating alaga. At saka yung balancing sa nutrition pagkain, kung ano yung meron sila, yung gagamitin nila, i-post nila doon, para mabigyan natin sila ng magandang recommendation ng ration para dun sa pakain nila sa hayop. Tapos dun sa mga inquiries po regarding sa order at saka sa products ng Atovi, you can call us or text us at 0917-875-4262, 0917-540-8887, or at 0939-917-2858. Ma'am, may landline po tayo, di ba? Sana? 8423003. Yan Ayun po yung po. landline natin. Pwede po kayo magtanong, mag-text po kayo. Pwede rin po kami na yung tatawag sa inyo para ma-assist lang namin po kayo. Si Sir Cabanas, may tanong po siya. Ayun. San Gabriel, La Union. Ayun po, kung pwede daw po magpa-deliver. Pwede naman po. Pwede. Pagka yung within Luzon area La lang Union po. Partas yata yan. Pwede po, pwede partas. Basta meron po kayong bus terminal na nagbabiyahe ng pinakamalapit sa inyo, sa Manila, Cubao, yan. Quezon City, pwede po namin padala yan. Wala namang problema. Tsaka para madali rin para sa atin na kausapin na nila kung pwedeng sa van terminal, pwede ba magpadala galing sa Manila para madalian din tayo. Tama po. Ayun. Okay. Good morning kay Angel Jeremiel. Good morning, Hi po, sir. sabi niya. Yes, good morning. Toledo Gilbert, good morning po sa inyo. Good morning, Team Atovi. Magkano po ba ang 50 kilos ng 1:5 budget feeds? Thanks. Ang 50 kilos po, ano po siya? 2,500 pesos po per 50 kilos. But that is good for ilan yon? 250 kilos 250 kilos na timpla po. ng pakain. Yes. Yes.
Para ka nang meron 5 Sako. sako Sakong feeds. feeds. Ganun yan. Papakin. So parang Galing, lumalabas ano? around 500 pesos per 50 kilos yung concentrate. Yeah. Ayun po. Who else? Thomas. Thomas. Thomas Mamili. Good morning. Okay. Ayan. Narito po yung isa pang message sa atin. J. Jose, Sir, pag gumagamit ba ng 1:5, hindi nagagamit ng feeds? Yung 1:5 lang ba ng isang baboy sa isang kainan lang ba? Salamat po. Hindi kailangan mas maganda yung ginamit na rin ho namin yan. Pero mas maganda ho yung haluan natin ng mga commercial feeds na yun na. Unang-una, mas tumaas ang nutrition, mas bumaba ang presyo. Yes. Pero Ayun. maganda nun. Mas monitor nila yung ADG, yung average daily gain, ma'am. Lalo na habang bata pa. At saka yung ginawa natin ganon kasi nga para wag tayong pag-isipan ng mga tao na kasi kung hog budget feed, kung gagawin natin talaga feeds, kaya naman natin. Pero hindi naman iyon ang purpose namin. Yes. In fact, may feed mill nga ho kami sa hindi naman namin ginagamit yun kasi magiging competitor pa kami talagang mga nagawa ng feeds. Whereas hindi yun ang ano namin. Ang ano talaga namin, ang goal namin is to help the farmers. So we try to develop something na makakatulong para bumaba yung cost. So, kumbaga andun yung competition ngayon ng mga feed millers na to make a better feed formulation na ihahalo sa 1:5 para lang maibaba yung cost na maganda ang resulta na sa alaga nilang baboy para ang mga farmers hindi tumigil sa pag-alaga kasi pag tumigil yan, sigurado bagsak din ang feed mills, marami Apektado mawalan lahat. ng trabaho. Diba? So, yun ang sinesave natin hanggat maaari. Okay, si Ryan, may tanong uli siya. 2 months na akong nagamit ng Atobi sa patabain. Pag na-harvest, doon ko pa makikita yung resulta ng may Atobi. Pag maganda, tuloy-tuloy lang. Pagkatapos, try ko din pag-aralan yung 50-50 tipid formula nyo. Hindi pala siya nagtanong. Nagbalita lang siya. Thank you, sir, for Thank updating you. us. Thank you very much. And then si Walter Masinari, magkano isang pakete ng Atobi? Ang isang kilo po na Atobi is 470 pesos. Tuloy ko na, ma'am. Yung NBM, yung Nano-Based Mix, is 350 pesos per kilo. Ang aming Walter's Dog Food, 130 pesos per kilo. Tapos yung 1:5 hog budget feeds, yung 25 kilos is 1,250. Yung 50 kilos na isang sako, 2,500. At yung ating Atobi Nano Fertilizer, 700 per tablet. Yan pa. Okay. And eto, last na to si J. Jose uli. Yung 1:5 budget, halimbawa, 1 kilong Atobi plus 5 kilos na tubig, bawat feeding. Ilang baboy naman ang kakain doon? At saka, ano ang laki ng baboy? Mula biik hanggang mabenta, 1:5 pa rin ba ang ratio ng pakain? Halimbawa, magbase po tayo sa 10 heads. Ito, kwentahan na to. Pasensya na po. Nagtanong na ko dito. Di ako makapanood kasi. Salamat. Okay lang po yun. Isa na. Ayan po. Yung kaninang diniscuss po natin, approximate po, doon lang tayo sa pinaka-minimum na nga to yung 80 kilos. Hog pre to ating grower. Yan po, 80 kilos. Pero hindi po natatapos dito sa 80 kilos. Nag-range po pa ho yan ng 95 kilos. Doon lang tayo doon sa pinaka-minimum na kilos. So, ano pa yung question ni Sir kanina? Yung doon sa 50-50 up to hog pre to hog grower, ang formulation natin is ganun pa rin. So, magbabago lang tayo sa timpla ng paglalagay ng ating tubig. Yung doon sa hog pre kanina, pinakita natin sa 1.5, kung ang baboy natin is approximate na 10 kilos, doon sa 1.5, ang kakain po ng 2 na. 2 biik na yung kakain nun. Doon sa starter, per head po yan, sa isang baboy, kakain po siya ng 2.5. Standard kain po yan ng bawat biik. And then doon sa, pinakita natin doon sa grower na 3.5, yan po yung kain ng bawat biik sa isang araw. Yun po. Na tuloy-tuloy na pagpapakain natin, kikilo po yan ng sila ng 4 months natin inaalagaan na 80 kilos pataas pa. Yan, at saka yung ang pagkakaintindi ko sa tanong niya, gaano ang kakainin ng isang baboy? So, yung diniscuss ni Miss Ana niyan is more or less or approximate. Yes. Kaya ang ginagawa ho ng iba dyan, ganito. Kasi yung mga baboy naman, iba-iba ang lahi niyan, tsaka iba-ibang metabolismo. Pag sinabi nating hybrid,
yung mataas ang breed, genetic potentials mo. So, ina-assume niya na very efficient. So, ibig sabihin, sa konting pagkain lang, mabilis na inilalaki, ibinibigat. Kumbaga, na-absorb, na-utilize nila yon. Kung may inbreeding ka, syempre, chop suey na yan. Opo. Yan yung kain ng kain, tapos ang hinang lumaki, So, ang gagawin nyo na lang ganito, timpla muna kayo ng konti, paubos nyo. Baba, may 5 kayong baboy. Magtimpla kayo ng 3 kilo. O di, pakain nyo. Pag naubos nyo, magdagdag ulit kayo ng 1 kilo hanggang makuha nyo more or less kung ano yung feed consumption nila. Ayan. So, pag ibig sabihin, nung nagdagdag kayo, hindi na niya inubos. Ibig sabihin, at that point, puno na sila. So, bawasan nyo. Gano'n. Kumbaga, kayo rin mismo ang tatansya kasi there is no such thing as 100% or exact, lalo na sa animals. Yes. Oo. Okay. May isa pa pala dito, si Len Castro. Kung may sarili na kaming mixed feed, pwede ba yang ihalo 1:5 nyo? Pwede. Paano mangyari kung 80% ang mixed feed ko at 20% ang 1:5? Kung may atobi na ang mixed feed ko, aalisin ko na ba atobi sa 1:5 na 50-50 commercial feeds, tipid formula? Yan yung mixing. Oo, pwedeng gamitin. Mas makakatipid nga sila doon eh. So, pwedeng gamitin nila yung 80-20. So, actually, yung ating taga Pampanga, yun ang ginagamit niya. So, pwede po yan. Kung ang feeds niya, nilalagyan na ng atobi, pwede nang hindi niya dagdagan. Pero pag lalagay ng tubig, magdagdag pa rin tayo. Kasi may pagkakataon na kung gusto nyong totally mawala yung amoy ng kanilang dumi, so doon natin mababase siya. Kung medyo meron pa, magdagdag po tayo ng ating atobi. Tsaka para mawalan sila ng yung doubt na baka may pinopromote lang natin, gusto talaga natin magbenta. Opo. Ang gawin nyo ganito, yung gamitan nyo ng technology namin based on our recommendation. Tapos, gawin nyo yung sa inyo, yung what you believe. Tapos, nilagyan nyo, tapos inalis nyo unti-unting ganyan. Kayo rin mismo magde-decide niyan eh. Yes. May function nga bang atobi, anti-NBM, ano ba nagagawa nito? Kumbaga kayo ang maggagawa ng sarili. What we give to you is just an initial na ginagawa namin na nag-work naman. But you can always make your own concoction. Yes. And improvement. Yes. Kasi that would be your trade secret. Kasi talagang sinadya natin niya sa technology na very flexible. Kasi kung lahat ibibigay na natin, wala nang challenge. Correct. Diba? So, at saka hindi na sila mag-iisip. Given na lahat eh. What we want is for you to be more resourceful and discovered and be yung also business-like talaga. Alam nyo, pagka gusto nyo magnegosyo, talaga magre-research din kayo ng sarili nyo. Sabi nga, trade secret nyo. At aside from what magkukwenta kayo kasi minsan lahat pinapakwenta na kay Miss Ana. Ayun. Masipag naman magkwenta si Miss Ana mamaya. Accommodating naman siya. Pansin natin sa sa social media, lalo na sa Facebook, puro ang tanong nila, halimbawa may isang tao na nagtanong, syempre magre-reply yung iba, magre-react. Sabi nila, mayroon ba kayong alam na feeds na mura? Lahat ngayon nagre-recommenda ng mga marami eh. Nakita ko yun. Ang tanong ko bilang isang ordinaryong tao, tama ba na ang unang hanapin mura? Well, in the principle... Ipagtanong puro murang feeds. Okay, in the principle of science, more power, more energy. Correct. Ibig sabihin, kung titipirin mo sa pagkain na paano yan lalaki? Kumbaga, huwag ka maghanap basta per se ng mura. Yes, at saka as bilang nutritionist, ang wala lang ngayon sa ngayon mura, may mura pero yung, ano ba yung content nun? Kasi sa totoo lang, gusto mo magandang performance para sa hayop mo, talagang bibigyan mo ng high nutrition. Pag kinompute mo yan, matataas ang raw mas ngayon, talagang tataas ang feeds mo. Pero yung cost nun. Ang advice ko naman, bumili ka na nung medyo premium, gamitan mo ng 1:5, mapapamura po pa rin naman yung daily intake ng ating mga alaga. Kaganda na makukuha niya yung ganda ng kalidad nung branded na feeds niya. Tapos sinamahan mo pa nito para sabi nga, para bang nagiging bala. Actually, mas mura pa. Katulad ng mga kliyente natin, di ba? Nung wala yung 1:5. So, nalulugi sila, maganda naman ng growth doon sa feeds na ginagamit nila. Kaya lang, hindi sila kumikita. So, what's the use? What's the purpose? Not unless personal lang nila na pangkain nila. Pero isang baboy, malaki yun. So, hanggang in-introduce natin sa kanilang technology, ganyan, pati yung 1:5,
So, naipakita ko sa kanila yung advantage at benefits. Tapos sabi ko, balikan nyo ulit yung dati nyong ginagawa para may comparison kayo. Kasi kumbaga bakit nyo gagamitin ako kung hindi naman kayo kikita? Dapat, ginamit nyo ko, dapat may advantage sa inyo. Kasi kung wala rin naman akong advantage, wag nyo akong gagamitin. Tama. Ayun, yung practicality lang na Tapos sabi ko, kung halimbawa nakita nyo hindi umubra, gamitin yung itry nyo. Inalis ko tong Atobi. Ano nangyari sa akin ko? Pero may nano-base mix ako. Taka yung premium na feeds. Anong resulta ko? And then, okay, nilagyan ko na Atobi. Tinanggal ko naman yung nano-base mix. Ano ba naging resulta? Para makita nyo. Kasi you have to convince yourself and to see is to believe na talagang totoo at saka may worth, may value yung binibili nyo. Otherwise, useless lahat yan na, okay, bumlang maganda nga, ganyan, pero hindi naman kayo kumikita. Paano ko sabihin yung iba dyan, tiyak may mga ngatuwiran. Ay, hindi ako pwede magganyan kasi mahal na nga ako Wala ito lang ang budget ko, mag-experiment pa ako. Well, ako, kalimitan, sinasabi ko, kung hindi kayo kikilos, okay, nandyan lang kayo, nakakahon lang kayo until finally magsasarado din kayo because wala naman kayong ginagawang resulta. Kumbaga, hindi mo ginawa ng pagbabago, anong asahan wala. Oo, kasi katulad ng isang taong maraming sakit, ang dami niyang gamot na Tapos yung western medicine. Tapos dumating yung isa, sabi niya, boss, ito, may lang isa ko na change oil to ng change oil ng kotse to, itong lang oil. Pero pag ininom mo to, gagaling ka dyan sa sakit mo. Sabi nung isa, hindi, wag mo inumin. Alam mo naman na yun Sabi naman nung may sakit, hindi, itatry ko. Total, mamamatay din naman ako Ininom niya ngayon. Gumaling siya. Yun. So, risky talaga. Kung hindi ka mo susubukan. wala kang matutuklasan. Yun. Anyway, andun na yun Wala na ring magawa You have to try and find out. Kumbaga, dahil hindi ka kumikita o nagagastusan ka, ano ba problema mo? Kailan maghanap ka ng solusyon? Kumbaga, take a risk. Hindi yung, hayaan mo na, ganun na lang yan. Ganun na lang. So, naghahanap ka ng solusyon pero wala kang ginagawa. Wala rin. At saka, in fairness naman din doon sa mga addition doon sa question ni Sir kanina, yung mga may feeds naman na talaga na mura pero maganda yung kwalidad. Kasi kaya lang nagkakatalo, di ba may mash, crumble, pellet. Mga pellet usually, mga yan ay mahal talaga yan kasi iba yung machine na ginagamit. Kasi pinapatigas pa yan. So maraming mga prosesong silang ginagawa. Ang mash naman po, may marami din ngayon na manufacturer na lumalabas na mura, pero syempre yung iba, hindi natin alam kung nasubukan ng mga bago. Mga mash po yan. I-ano nyo rin kasi may mga feed mills naman talaga, hindi nila i-formulate kung nandoon yung standard na nutrition ng bawat ng para sa baboy. Yun nga lang kung ano yung effect, kasama din yung factor na kung ano yung genetics na inaalagaan natin. Kasi kasama sa mga factor yung kung bakit hindi lumalaki. Hindi, tsaka sabi nga, laging yung ako suggestion ko nyo, laging ang barometer nyo yung alaga nyong hayop. I-welcome nyo lahat ang inaalok sa inyo, ganyan. Tanong nyo, ano bang benefits ito, ganyan. Subukan nyo, ano ang cost benefits, ano ang impact nito sa aking pag-alaga at saka sa kita. Dadali ba ang pag-aalaga ko, magiging maaliwalas ba, yung problema ko sa ganito, sa barangay, sa mga kapitbahay ko, mawawala ba? Opo. Well, of course, negosyo ang impact nito sa kikita. Subukan nyo lahat kasi hindi nyo malalaman kung totoo o hindi. Yes, At kung yung kausap nyo magaling siya mambolang ahente, hindi naman maipakita sa baboy, sa alaga nyo hayop, ba't kayo maniniwala? Kasi meron nga nagsasabi na sa social media, napapasa ko yun. Mga pare, anong masasabi nyo dito? 3 months daw, 120 kilos ang baboy mo. Yan. May membership ito. Sabi nang gano'n. Alam mo naman ng mga tao. So, tinatanong tuloy nila, ang Atobi daw ba ay may membership at meron ding, Hindi po tayo networking. Yun. Hindi po. Hindi tayo network. Hindi po tayo multi-level networking. Hindi tayo ganun. Basta kung gusto nyong bumili, sumubok. Pili lang. Pero ma'am, ano pansin mo dun sa mga wala talagang alam sa pag-aalaga ng livestock, sa pagtatanim, tapos dito lang sa atin natuto, tapos nasa abroad pa sila. Mas malalakas po yung loob nila mag-aral tsaka sumubok ng mga makabagong technology para sa kanila. Na ngayon, naririnig nyo, ang gaganda ng ngiti, ang lalakas ng loob magparami. Yes. So, bakit po yung mga hindi kinalakihan mag-alaga,
mas matatapang kaysa yung sanay na mag-alaga. Oo, yung matagal na nag-aalaga, sila pa yung... Medyo kabado. Medyo lang naman po. Pero hindi naman masama hindi naman po masama mag-ingat, pero pag-aralan nyo muna po kasi kung anong kaya namin itulong sa inyo, tapos kayo naman po magbe-benefit afterwards. Oo, sasagutin ko yan. Yung mga OFW na, siyempre, wala talagang busy sa trabaho, kulang na kulang yung oras nila, kaya minamaximize nila. Dito sa atin, maluwag talaga ang buhay. Pag inuman tayo, gitara tayo, ihaw-ihaw tayo. Hanggang lasing, hanggang yung baboy na inaalagaan, lasing na, nakatay tuloy. Hindi alam. Napapabayaan, di ba? Si mga dumating na bago natin. Ayan, meron. Thomas Jr., Mamiling. Good morning po, Team Atobi. Salyedo, Serdenola, Gilbert. Good morning, Team Atobi. Good morning po. Magkano ba ang 50 kilos ng... Meron ditong question, may comment dito, si Christian Lagdamen. Good morning sa Team Atobi. More power sa inyo ni Sir David. Di lang dito pogi, pati sa personal. Bolero. Salamat, sir. Salamat. Ayan, Ay, good morning pala kay Isabela. Nakalimutan ko ba yung anak ko? Hi, Ayan. Isabella. Ayan, si Sir Rolando Pareno. Good morning po. Lourdes Cormel, ano po pagkakaiba ng 50-50 budget feed at 1:5 hog budget feed? Okay. Yung 50-50 po, procedure po to. Tipid formula po yan yun. po yung tipid formula. 50% po commercial feeds, 50% hog budget, yung 1:5 hog budget feeds po. Pero yun po, may halo pa rin yan. Kayo po ang, kumbaga, susubok kung alin ang mas okay sa inyo. Pero you can start with 50-50 na ang naging actual na resulta niyan ay 80 kilos. 80 kilos sa kumita kumita ng 4,126. Ayan. Yan ang actual po. Oo. Okay, you can start with that or make your own concoction. Yes, opo. Style nyo. Style niya yan. So, Okay. Yan, ulitin ko po yung telephone numbers natin kung sino po gusto umorder at kung sino gusto magtanong kung paano ginagamit. Yung medyo hindi masyadong computer savvy na pwede check sa website natin. Ang telephone number po natin ay 0917-875-4262, 0917-540-8887 at 0939-917-2858. Visit nyo rin po yung aming website sa www.atovianimalg2.com. Makikita nyo po dyan yung mga formulations kung paano hinahalo, kung anong available sa inyo, kung meron kayong kaning baboy, darak, o commercial feeds, makikita nyo rin po dyan. Okay. At saka baka makalimutan yung pa-contest natin, ha? Yan. Yung jingle. Oo, Yun nga malapit pong na. i-announce natin August na ngayon, ha? Miss Ana. Yes. Ano yun? yung contest. Ayan, yung sa contest natin, pinaka-deadline po natin is August 31. Ano po, pagdating po kasi ng 29, 31 na. So, August 31 po yung ating deadline ng jingle at ito ay may price po tayo na tumataginting na 50,000 pesos. Ang Yan. negosyo na yun. Yan po. So, may kung sinong ulit sumali, gustong sumali, nais, ay bibigyan po kayo, PM lang po tayo sa Facebook, bibigyan po kayo ng kopya, tapos bahala na po kayo kung paano i-arrange, yung title, yung singer nyo, yung tugtog, kung anong instrument ang gagamitin nyo, pwede po yan. Pero yung pinaka-theme o yung story ng wag mababago. Pero Ayan, pwede at, yung dagdagan. Yan ay gagamitin namin, yan po yung namin Jingle ng company. So, ipasok nyo na po yung inyong entry. Si Mr. Montesillo nakapagpasok na ng kanyang pagsali. Yan, meron na tayong isa. Yan. At madadagdagan pa yan. Ma'am, kailan ba natin pwede parinig yung kay Sir Montesillo? Para sabay-sabay na. Oo, sabay-sabay na Okay. sila. Ayun, si Ma'am Divina nag-message, Divina Apostol. Yung sasali si ma'am? Ako, tumapang alaga ko dahil sa inyo, Team Atobi. Oh. Hindi ko alam kung tumapa o tumaba. Ano pa yan? Milo? Ay, ma'am. Milo, Maria, Matienzo. Oo. Yan. Si Si Sir Alex, nasa Leyte po siya. Ay, Good Sir morning, Alex. Sir Alex. Good morning sa inyo Ayan. lahat. Enrique, Jelly, Piolo Odel, Dalia. Puro Good morning bago. po, Ang daming Team bago Atobi. natin. Yes. Armando Romero Cabral, good morning po. Morning po. Romelito
Rada, I Good also morning. join. Good morning po sa inyong lahat. Thank you Ayan, so saka much. batiin ko ulit si Sir Jerry Taniedo, nasa Norway siya. Lagi siyang nanonood Sir Jerry. ng Farmer's Talk Replay. Yun. Yan, ayun. Okay. Ay, may isa pang ka-partner, si Ma'am Kalay Lorenzo. Nagpapa-shoutout lang. Good morning po, pabati po ulit kay Miss Yen at Miss Irish na kanyang ka-partner. Congrats po, salamat po sa lahat. Baka may Yan. Hong Kong community Hong na Kong, dyan na actually, talaga. yun nga ma'am maganda. Oo. Yung mga magkaka-grupo, for example, Siya mag-lecture doon. yung nasa Hong Kong, yung nasa Oman, yung nasa Kingdom of Saudi Arabia, magsama-sama po kayo. Baka mamaya magkatulungan-tulungan pa po kayo. At- Okay. Kasi diyan sa kanila, yung pag Sunday yata, doon sa park, Yes, nasa Yes. park. nasa park sila, nagkikwentuhan. Mhm. So, pag nandyan, imbis tayo nagchichismisan, ang gawin natin pagchismis, yung paano, Hindi, habang Ang kabuhayan. nagmamanicure. Oh, yun. Nagmamanicure nag-uusap ulit, kayo na oh. you form a group there, parang isang group ng mga entrepreneur, Hong Kong-based na mga Pilipino, Yes. na dito sa Philippines, makakagawa kayo ng inyong negosyo. Mhm. And then, miski, yung pangit nga, yung mga drug lord nga, nakakulong, nakakapagbenta pa eh. Oo. Eh di, wag naman drugs ang ano. Ang gawin natin, miski nandiyan kayo sa Hong Kong, may negosyo ka rito. Ibig sabihin, from there, may technology naman, yan, makakapagbenta rin kayo. Mhm. Yes. Yung bang dinidevelop kasalukuyan na para sa ruminants, kasama na, magagamit din ba yan sa rabbit? O may bukod ang May rabbit? bukod po yun. Ano Tingnan muna, po natin. medyo tingnan muna natin. Tingnan But we will surprise Oo. the whole of our Surprise! In fact, Sir netizens. WBA, marami na Actually, the whole of the world, because again, kung sakasakali, tayo ulit Pilipino ang nakagawa nito. Yo. Tayong mga Pilipino. It all started in the Philippines. Good. Yes, oo. Yan, batiin ko ulit doon si Ma'am Virginia Lunar. Hi, ma'am. Yun lagi nakikita ko sa YouTube, nagko-comment siya doon sa bawat Ang vlogger. oo. Si Ma'am yata hindi ko alam kung nasa abroad siya. Ma'am Virginia, good morning. Sa lahat po ng mga nagre-respond dun sa mga minsan may nagtatanong na bago, Mhm, mhm. salamat po ng marami. Oo. Sila na mismo Meron sumasagot. din tayo nag-comment doon sa ating mga YouTube. Ibabanggitin ko, titingnan ko yung pangalan. Pangalan, Opo. oo. And the next Tuesday, Hindi, tsaka dun sa YouTube o Facebook, pag di ba nagkakausap-usap din sila, messenger, minsan nakamonitor lang ating call center. Pagka minsan talagang alam nila meron kailangan i-correct or what, doon lang nagbabat-in yan. Opo. Mhm. Ayun. Opo. At saka meron si David, Randy David ang pangalan niya sa YouTube. Lagi nanonood siya ng Farmer's Talk, tapos meron siyang Vlog. kino-comment doon. So talaga nakikinig siya Thank tungkol you. doon sa kuhol. Iano natin yan. Randy David, hindi ba Randy ito David. yung ano? Pangalan po. Kapangalan lang. Kapangalan po. Yun, lagi nakikita ko po, lagi siya nagko-comment sa bawat live streaming natin, sa YouTube na i-upload natin. Thank you. Alam nyo, huwag nyo kakalimutan yung kohol na yan. Napakagandang Opo. kakitaan yan. Oo. Ako, magkaroon lang ako malaki-laking espasyo. Ayan, Ganun naman. sige. Anyway, technology tayo pag Martes. Yes. So, Yes. next po na ating Awareness, tutunghayan, yes. yung balita sa mundo na yung algae daw ay pwedeng gawing ingredients ng feeds Oh, or yeah. supplemental. Mhm. Yun. Maganda Alamin lang yan. natin yung Yes. balita. Abangan niyo po kami sa Kumbaga, Tuesday yan, ma'am. para malaman nyo po, okay, pwede. Ano naman ang advantage at Oo, disadvantages? Gaano ba kahirap yan? Oo. Mhm. Kumbaga, doon natin kumbaga, sort of parang brainstorming. Yes. Mhm. Ang pansin ko lang dyan, talagang yung mga technologies ngayon, or mga innovations, mga dinidevelop nila, is something na parang nakadireksyon do sa kakulangan ng pakain Oo. sa hayop. Mhm. Actually, they Future. are Lahat doon. anticipation in the future na kung sakasakaling wala na tong mga to, Mhm. paano ang tao? So, they are now, like yung mga bees natin, di ba? O nakakadamatay. So, they're now making bees out of drone. Mhm. Di ba? O yung mga empleyado nating mga pasasaway na mga napapalitan ng mga ng robots ngayon. Yung mga farmers na natin ayaw nang tumuntong ng farming, o di ngayon robots na rin. Robot na rin ang Panay machine. Lulusong Panay doon. machine na. O susunod, ang customer nyo, robot na rin. Mhm. Pati kami dito, susunod, robot na kami. Yung langgam na sinasabi natin, yung robot na langgam, iniisip ko lang, sabi ko, pag robot na ang langgam, paano mo pa siya pipisain? Kakagating ka na lang. Hindi mo na siya mapipisa. Oh, hindi na. Hindi, ang tawag doon robot camp.
O yan po. Okay. Propontahan. Okay, so dito po sa atin ay nakalaan po magturo po, umalalay, ang Team Atobi, tandaan niyo po yan. Hindi po tayo basta yung, kala mo yung parang negosyo, ano. Yes. Tanong ko lang, meron ba tayong schedule next week na papuntang Tsaka ano nga pala, again, thank you Facebook Philippines kasi Yes. ngayon wala na kami nakukuha yung mga nagbaba sa amin para ipatigil kami or what kasi somehow kahit papaano nakiklear niya, nakikita niya naman yung ginagawa namin. Thank you very much. Thank you po. Inform ko lang po sila, by next week po, ruruta po ang Team Atobi sa North hanggang Zambales yan. Anong oras? Anong araw po yan? Ang araw, most likely this coming Thursday. Thursday next week, iruruta po kami papuntang North hanggang Zambales po. San Felipe, Zambales. Yan. Kita po tayo dyan. Yung mga gusto po umorder, tawag po kayo or mag-text sa 0917-875-4262, 0917-540-8887, at 0939-917-2858. Para ma-accommodate po namin kayo kaagad, Yes. place nyo na po yung requirements nyo. Tutulungan naman po kayo ng call center, tapos yung mga sa office mismo, yung mga telephone number sa binigay namin para mas ma-schedule ko ng tama. Yung bang San Jose del Monte, Bulacan, paano sila madadaanan? Yung mga, for example po, yung mga nasa San Jose del Monte, Santa Maria, San Rafael, Plaridel, ang meeting place po natin along NLEX. So, tumitigil po kami sandali sa mga Bukawi. sa lahat ng toll gate exit. Lahat. Diyan, pwede tayo Okay. dyan. So, meet Tapos, up na lang. Hindi na po kami hindi po na mauubos po kasi pasensya na po. Medyo mauubos po yung oras natin doon kasi malayo-layo pa yung biyahe. Oo, kasi Zambales. Ayun, Zambales. Yung nga po. So, yun nga po. Although merong transportation cost pa rin po yun. Kumbaga dapat nakahanda na sila, nandun na sila pagdaan nyo. Yes, yes. Oo. Normally po Bibigay lang yon. so pag Kasi paumaga po, marami kang dadalhin pag ano po yan, around 6:30 to 8 o'clock in the morning, ganyan po kaaga, nasa NLEX na po kami niyan. Yung mga bus terminals, pwede bang isabay dyan? Ay ma'am, yes. Ay, sasabay din po namin talaga yung mga pa-shipping natin na mga sa terminal to terminal pickup. AP cargo. Ulitin ko lang po, pasensya na. Nag-text good morning Isabela. Love you. Yung anak ko kasi nag-text. Please greet me again Ayan, meron na Bababa ulit. natin. sige pa. Isang baba pa, ayan. Yan. Sino pa hindi niya nabasa dyan? Ayan yan simula po doon kay Armando Romero. Ayan. Dito po Good simula. morning Sir Ayan. Armando Cabral. Yan po. And then, Romelito, Honrado pala. Good morning po. Creed. Nandito na tayo kay Creed. Carl. Dito. Si Bang yan, may Creed kay sinasabi. Cal sa, ano yan, sa Bihon ba yan? Mizukawa. Mizukawa. Sabi ni Miss Yen, Penano, salamat be, Miss Kalay. Salamat daw sa partner niya. Salamat sa moral support kasi po kinakabahan ako sa interview nyo. Mabuhay po, Team Atobi. Salamat po ulit. Salamat din. Maraming Mabuhay salamat tayo, din Ma'am po. Hindi ka ba napagalitan dyan? Ayan. Si Mang Tomas Lechon. Mang Tomas Lechon. Hello po. Mang Tomas. Hello po. Lechon yata to. Yan. Si Lourdes Cornel. Lechon Kano Ayan, po? basa na natin yan. Okay. Bongski Roger, Bongski, late ka na naman. Hello, Good morning Team sa inyo. Atobi. Late ako. Yan. Si Kalay Lorenzo. Mabuhay, Team Atobi. Salamat po, ma'am. Miss Yen at Iris. Okay. Ayan. Ayan, Ano okay. po? Yung baba. Yung nasa baba, yung berde? Laps, Laps Dagal. Laps, Dagle. 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 Good morning po sa inyo. Dagle. Ang dami na nila. Bagong ano Oo nga eh. Ang At least lumalaki hirap. yung family nila. Ang dun hirap eh. basahin yung mga pangalan nila. Ayan. Okay. So, Sir WBA, ano po ang pwede niyong ibigay na mga impormasyon at dagdag pang mga, sabi nga, ipahayag sa ating mga viewers ngayon? Sa ating mga netizen, lahat worldwide na nakakapanood to, mostly sa mga Filipinos, pag may problema, yung tinatawag yung problema, pasalamat tayo because for me those are challenges. These challenges makes us strong and grow matured and develop wisdom. So, hanggat merong ganyan, nag-iisip kayo, there is a room for success and improvement. Mhm. Kasi kung wala na kayong ganyan, na tumigil na kasi, wala na. You all actually gave up. Dormant ka na eh. Dormant ka na. Ayaw ka nang kumilos eh.
Ayan. At saka kami nandito, we always welcome those kind of, sabi nyo, problema, but for our challenges, because that actually excites us. And also, lalo na ako, no, teenager na ako, 16 na ako, that keeps me moving and keeps me strong and alive. Because you make my brain works and think. Enable. Yeah. You know, Okay. salamat sa inyong lahat. Salamat, Yes. Sir Salamat WPA. Thank you po. Miss Ana. Ayun, tungkol dun sa ating 1:5, doon sa nagtatanong na ilan yung kilo ang magiging harvest pagdating ng ganitong ano. Yung sa atin po, kaya nga tayo may concoction, kayo nag-iisip kayo ng sarili nyo. Ang sa amin, hindi namin, kumbaga, wag natin tingnan kung hanggang kailan natin siya ma-harvest. Ang malaga yan, yung makakatipid tayo, nag-gain siya ng weight at kikita. Yan po yung pinaka main purpose ng ating product na to. Ayan po. Tapos kung may problema or gusto nyo paggawa ng sariling formulation, so PM lang po, tawag po kayo. So gagawa natin kayo. Free po yan. So, At ayan. saka kung gusto talaga nila ng quality meat, sabi nga, wag mo madaliin ang pagluto. Wag mo madali, wag mo lakasan ng apoy dahil hindi magiging masarap yan. Hindi malambot. Sabi nga ng mga Chinese, isang sikreto nila sa pagluluto, mahinang apoy. Patient. Yeah. So kung ang hayop nyo, lumalaki siya, bumibigat ng gradually, mas lean meat yun, mas masarap po yun. Yan. Importante din, yung cost to produce nyo mababa. Ibig sabihin, masarap ang meat ko kasi hindi, joke. Siningit mo na naman. Ayan po. Sir Dave. Ang sinasabi ko na lang po sa lahat ng mga nakakausap namin, kung mayroon kayong opportunity, i-share din yung natututunan nyo sa amin, yung experiences nyo, pakinalam po. Tama. Tapos yung sa mga hindi pa po sumusubok, sumabay na po kayo doon sa trend ng 1:5 hog budget feeds na yung mga farmers namin masayang kumikita, maski tumataas ang presyo ng hinahalong commercial feeds, maski bumababa yung presyo, yung price ng live weight, nakangiti pa rin. Sumabay na po kayo. Yes. Kaya ang sinasabi sa kanila, enjoy na lang eh. Para bang sabihin natin, pagbagsak ng live weight price, di na problema yan ngayon. Oo. Kasi may Kikita pa rin ako. may Yes. sagot na tayo. Ayan. Okay? Okay, so sana po nakinabang po tayo, kahit konti po ay meron po na ipagserbisyo po ang Team Atobi sa inyo. Pagdamutan niyo po at maraming salamat sa lahat Yes. yung panonood sa atin. Maraming salamat. Team Atobi will continue to educate. Share. And inspire others. Thank you. Thank you so Thank you much. po. Bye-bye. Bye-bye.